Hallelujah, hallelujah, hallelujah God, hallelujah Jesus. Purihin ka Panginoon, dakilain ka, sambahin ang iyong dakilang pangalan, O God. Lord, ikaw ay tapat, ikaw ay sapat na Diyos, O God. At tunay nga po na walang hihigit sa iyo, Panginoon, at walang papantay sa iyo, O God. At tunay po na walang anumang bagay na mahirap sa iyo, Panginoon, lahat ay kaya mong ibigay sa amin, O God. Lord, salamat sa iyong biyaya. Kaya kami nakakatayo, nakakaawit dahil sa iyong presensya, Panginoon. Salamat sa kalakasan na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, O God. Salamat sa umagang ito at dinala mo kaming muli dito sa iyong bahay, sambahan, Panginoon. At Lord, siyasatin niyo po ang aming mga puso, O God. Linisin niyo po ang puso namin para makaharap po kaming malinis sa iyong banal na harapan, O God. Ano man po ang aming nagawa, naisip na hindi ka lugod-lugod sa iyong banal na harapan, O God, patawarin niyo po kami, O God. At dalangin ko, Lord, bless you po lahat ng tatayo dito sa pulpitong ito, O God. Biyayaan niyo po sila ng karunungan, kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, at kayo lang po ang maitaas dito sa lugar na ito, O God. Lalo't higit po ang aming pastor na magsasalita, Panginoon, Lord, biyayaan niyo po siya ng karunungan na nagmumula sa inyo, O God, para maihayag niya ang bawat salita na lahat ay nanggaling lamang sa iyo, Panginoon. At kaming mga makikinig, O God, buksan niyo po ang aming mga puso't isipan para maitanim at tumubo ito sa amin, O God, at maipamuhay namin bilang isang Kristiyano, Panginoon. Lord, salamat po, O God. Holy Spirit, we welcome you on this place. Bawat sulok po ng simbahang ito ay patuloy na ang presensya niyo ay siyang masunod, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. At samahan niyo po kami hanggang matapos ang gawain na ito, Panginoon. At inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming Sunday service, O God. Salamat, O God. Salamat, salamat, Panginoon. Muli po, binabalik na po namin ang pinakamataas na papuri, parangal, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Amen! Good morning po sa bawat isa. Pwede ba natin palakpakan sa Panginoon? Hallelujah, Jesus! Oh, we thank you, Lord! Hallelujah, we thank you for this beautiful morning, oh God! Hallelujah, Jesus! Oh, we praise you, Jesus! Oh, we welcome you in this place, oh God! Oh, Holy Spirit! God! Oh, we praise you, Jesus! Oh, we lift your name, oh God! Hallelujah! Sige po, lumapit tayo sa Panginoon! Hallelujah, Jesus! Lumapit po tayo nagpapasalamat sa ating Diyos! Lumapit po tayong nagagalak sa ating Panginoon! Oh, Jesus! Lumapit po tayo ngayong umagang ito na nag-expect sa Panginoon! Hallelujah, Jesus! Oh, thank you, Lord! Thank you, Jesus! Hallelujah! Ngayon po, pwedeng i-declare natin ang awitin po natin ngayon. Declare po natin, paniwalaan po natin na ito po ay nagmumula sa Panginoon. Hallelujah, Jesus! Rumaragas ang pagpapala, Panginoon. Hallelujah! Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya pagkat ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Sinabi ng Diyos, come on! Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos sa'yo, come on! Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya. Come on, tayo po'y magsaya. Sinabi ng Diyos, yes! Ay sinabi niya, di ko bibitawan ng lahat. Minsan pa po, hanggang maniwala tayo, come on! Sinabi ng Diyos! Sinabi ng Diyos, aangat
sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako. Tanggapin po natin. Lumaragas ang pagpapala ay aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala ay aking nakamtan na. Minsan pa, we declare, sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos, sagana ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya tayo magsaya. Ako'y magsasaya pagkat ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Rumaragas ang pagpapalaan aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala ay aking nakamtan na. Oh, salamat sa rumaragas ang pagpapala. Rumaragas ang pagpapala. Come on, tanggapin po natin yan. Aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin at sa pamilya ko, hallelujah. Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala ay isa pa po, hallelujah, Jesus. So with faith, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay mo. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya pagkat ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan. Ito'y pangako mo, Panginoon. Lahat ng pangako niya. Rumaragas ang pagpapalaan aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala. Awitin po natin na tayo nagagalak sa pagpapala ng Panginoon. Rumaragas ang pagpapala ang aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala ay aking for the last time, hallelujah, rumaragas. Rumaragas ang pagpapala ang aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Dahil sinabi mo, Panginoon, Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala. Rumaragas ang pagpapala. Rumaragas ang pagpapala ay aking nakamtan na. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala ay aking nakamtan na. Saan ka man mapunta. Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala at rumaragas ang pagpapala at rumaragas ang pagpapala at rumaragas ang pagpapala at rumaragas ang pagpapala ay aking nakamtan na.
ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng saya-saya, Panginoon. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Oh, kasiyahang tunay na nadarama ko. Ang kasiyahang tunay na nadarama ko. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, salamat, Panginoon. Oh, salamat. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Masalamat, Panginoon. Dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo, Panginoon. Dahil ikaw, God, ang pinagmumulan ng buhay. Dahil ikaw, Panginoon, ang pinagmumulan ng lahat ng nasa sa amin, O Diyos. Lord, kami magagalak. Kami magpupuri, Panginoon. Kami po'y papanatag, O Diyos. Oh, Jesus. Salamat sa'yo. Dahil ikaw ang buhay, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Bago po tayo tuluyang magpuri ngayon, sa paglapit po natin sa Panginoon, isipin po natin ang Diyos. Ang Diyos ang rason ng bawat hiningang meron po tayo. Bago po tayo tuluyang magpuri ngayon, isipin po natin ang Diyos, ang rason ng lakas na meron tayo ngayon. Ang Panginoon ang rason na lahat ng bagay na meron po tayo ngayon. At ngayon po'y malaya tayong sumamba. Malaya tayong lumapit sa Diyos. Pag-ibig, ilaw sa kadiliman ng pag-asa, kagalingan ng pusong nasugatan. Ang pag-ibig,
pusong nasugatan. Ikaw ang buhay, ang pag-ibig, ilaw sa kadiliman ng pag-asa, kagalingan ng pusong nasugatan. O Diyos, dakila ka. Awitin po natin sa Panginoon. Aming Diyos, habang buhay, lahat ng papuri sa'yo ibibigay. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo ibibigay. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo lamang. O Diyos, dakila ka. Awitin po natin mula sa simula. Ikaw ang buhay, ang pag-ibig, ilaw sa kadiliman ng pag-asa, kagalingan ng pusong nasugatan. O Diyos, dakila ka. Minsan pa ikaw ang buhay, Panginoon. Ikaw ang buhay, ang pag-ibig, ilaw sa kadiliman ng pag-asa, kagalingan ng pusong nasugatan. O Diyos, dakila ka. Come on, may pananampalataya po nating awitin. Ikaw ang buhay, ang pag-ibig, ilaw sa kadiliman ng pag-asa, kagalingan ng pusong nasugatan. O Diyos, dakila ka. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo ibibigay. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo. Aming Diyos, habang buhay, sa'yo lahat ng papuri sa'yo ibibigay. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo lamang. O Diyos, dakila ka. Come on, hallelujah, Jesus. Lahat po ng nasa atin ngayon, hallelujah, lahat ng nasa atin ngayon, lahat po ng daladala natin ngayon, kasama nating iaalay sa Panginoon sa ating pagsamba. Lahat ng daladala po natin ngayon, kasama nating iaalay sa ating pagpupuri sa Panginoon. Buong mundo'y magpupuri, ang aming puso
Diyos, dakila ka. Oh, lahat po tayo umawit sa Panginoon. Buong mundo'y magpupuri, ang aming puso'y sasamba. O Diyos, dakila ka. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo ibibigay. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo. Aming Diyos, habang buhay, ikaw ang Diyos. Ang lahat ng papuri sa'yo ibibigay. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo. Aming Diyos. Come on! Habang buhay, come on! Ibigay po natin sa Panginoon. Sa'yo ibibigay. Aming Diyos. We give it to Jesus. Habang buhay, ang lahat ng all the praises. Come on! Sige po! Sige po, itaas mo ang iyong kamay. Ang lahat ng papuri sa'yo ibibigay. Habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo lamang. O Diyos, dakila ka. Dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, O Diyos. O Diyos, dakila ka. Paniwalaan namin, Panginoon, na dakila ka. O Diyos, dakila ka. Paniwalaan namin, dakila ka. O Diyos, dakila ka. O Diyos, dakila ka. Your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. Kaya kami magpupuri, Panginoon. Come on, lahat po ng may hininga. Lahat po ng may hininga ay magpuri sa Panginoon. Oh, let everything. We pour. Come on, hanggat may lakas po tayo. We pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. Tanging sa'yo. So we pour out our praise to you only. Say, great are you, Lord. Oh, we say, great are you, Lord. Great are you, Lord. Oh, we believe. Oh, great
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for the air that we breathe, Lord. Lord. Thank you, Hallelujah. God. Pwedeng anytime, God, mawalan kami ng hininga. But God, thank you for the air that we breathe, Lord. Thank you, Jesus. Kaya ito, Panginoon, ay magamit sa pagsamba sa iyo. Ito po'y magamit sa pagpupuri sa iyo. Ito pong hiningang ito ay magamit, God, sa pasasalamat sa iyo. Ito pong hiningang ito, Panginoon, ay magamit. Magamit para sa iyo, Diyos. O, purihin ka. Come on, church. Hallelujah. For the last time, purihin po natin ang Diyos. Oh, pasalamatan po natin ang Diyos sa iyong hininga. Oh, layarara ba 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 kendele be 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 be. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po sa umagang ito, Diyos. Salamat po sa oras na ito. At hindi mo kami binigo, Diyos. Hallelujah. Sinamahan mo kami. Hallelujah. Pinaranas mo ang iyong presensya, Lord, sa aming kalagitnaan, sa aming pagpuri, pagsamba sa iyo, O Lord. Hallelujah. Kaya naman, O Diyos, wala pong dahilan para sige po, patuloy po nating purihin ang ating Diyos na buhay. Oh, hallelujah. 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 Kulang po yan para sa ating Diyos na nagmamahal. Sa Diyos na napakabuti sa ating mga buhay. Hallelujah. Ibigay po natin ang pinaka-the best sa pagpurit magsamba sa ating Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. 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 Salamat po, Diyos. Salamat po, Ama naming nasa langit. Salamat, Banal na Espiritu. Hallelujah. 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 Sa kabila po ng aming mga nagawang mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, O Diyos, sa nagdaang taon, sa mga nagdaang araw, O Lord, sa nakalipas na oras, Lord, hallelujah, nananatili kang tapat sa aming mga buhay. Lord, napakabuti mo, O Diyos. Tapat ka sa iyong pangako, hallelujah, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, O Diyos, hallelujah. Malimit naming sinasabi, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. Hallelujah. 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 Lord, ito ay aming nararanasan, O Lord. Hallelujah. Sa aming araw-araw na pamumuhay. Kaya naman, O Lord, bilang mga mananampalataya, bilang mga lingkod mo, O Lord, hallelujah, nawa makita sa amin ang kabutihang yun. Hallelujah. Dahil ng mga mabubuting bagay, mabubuting gawa, mabubuting pag-iisip, O Lord, ito'y namumulalat sa iyo, O Lord. Hallelujah. Dahil ito'y kalooban mo. Hallelujah. 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 Gamitin mo ang bawat lingkod mo, O Lord, bilang daluyan ng iyong pagpapala, ng iyong kabutihan, ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal, O Lord. Hallelujah. For you to be glorified, O Lord, kailangan naming sundin ang kalooban mo, ang paggawa ng mabuti, O Lord. Hallelujah. Sa lahat ng oras,
sa lahat ng pagkakataon, anuman ang aming maging sitwasyon, anuman ang aming maging kalagayan, anuman ang aming kinakaharap, anumang mga problema at pagsubok na dumating sa aming buhay, O Lord, manatili pa rin sa aming puso at isipan ang paggawa ng mabuti sa kapwa, higit lalo sa mga kapatid sa pananampalataya. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan mo po kami, O Lord. Hallelujah. Salamat. At patuloy mo kaming pinapaalalahanan, O Lord God. Hallelujah. Sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, sa taong ito, dinadalayan ko ang iyong patuloy na pagkilos mo sa aming mga buhay. Ikaw ang patuloy na manahan, O Lord God. Bilang tao, Lord, nagkakamali po kami, O Lord. Pero Lord, hindi ka tumitingin sa aming mga pagkakamali, kundi, Lord, ang righteousness na inimpute mo sa amin, O Lord, ang siyang tinitignan mo. Ang righteousness na nagmumula sa aming Panginoong Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Hindi mo tinitingnan kung sino kami, kung ano kami, O Lord God, kung anong mga mali namin ginagawa, O Lord. Bagkus, Lord, ang nakikita mo sa amin ay ang yung bugtong na anak. Hallelujah. Nawa panghawakan po namin ito, O Lord God. Hallelujah. Ano man, Lord, nang nakikita ng aming mga mata na hindi nanggagaling sa iyo, O Lord. Hallelujah. Patuloy po namin itong winawaksi, O Lord. Hallelujah. Tulungan mo kaming maging mabuti sa lahat ng oras, O Lord. Sa lahat ng pagkakataon. Dahil paulit-ulit naming sinasambit na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. Hallelujah. Nawa ang salita mong ito, O Lord, ay magmanifest sa buhay ng bawat isa. Bawat anak mo na naririto. Bawat anak mo na nagmamahal sa iyo sa lugar na ito, O Lord. Higit lalo sa mga nanonood, Father God. Hallelujah. Lord, maraming salamat, O Lord God. Hallelujah. Manatili po sa amin ang iyong kabutihan, O Lord God, at kami maging daluyan ng iyong pagpapala, ng kabutihan na nagmumula sa iyo, ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Hallelujah. Patuloy kong dinadalangin ng bawat anak mo na naririto, O Lord God. Hallelujah. Magkaroon ng pag-ibig, pagmamahal sa bawat isa. Hallelujah. Makita sa aming buhay ang mga kabutihang ginawa mo. Hallelujah. Ang mga mabubuting bagay, O Lord God. Hallelujah. Dahil kung kami sumablay, O Lord God, hallelujah, kami nakagawa ng mga maling desisyon, maling pag-action, maling pagkilos, paggawa, pananalita, O Lord. Ito'y may kalakip na consequences, O Lord. Hallelujah. Kaya naman, O Lord, patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming samahan sa taong ito, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa ipo namin pinagkakatiwala ang lahat, ang aming buhay, ang aming pamilya, ang ministry, pinagkatiwala mo sa amin, O Lord God. Maghari ka po sa buhay ng bawat anak mo na naririto, O Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Sa ipo namin, ibinabalik, Lord, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, na aming tagapagligtas, at sa pakikisama ng banal na Espiritu, ang lahat po ng mabubuting lingkod ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Ayan, good morning. Good morning po sa bawat isa. Good morning everyone and welcome po sa ating Sunday worship celebration. Ayan, ngitian mo nga po muna yung katabi mo ngayong umaga. Ayan. Ngitian po natin, no? Para para naman ay ma-feel po nila that they are welcome po, no, dito sa CCM Concepcion. Ayan. So, salamat po sa Lord dahil muli po tayong nagtipon at sama-samang nagpuri sa Kanya, no? Again, lagi ko pong sinasabi, kapag ako yung nag-MC dito, sana po ay naibigay po natin yung 100% na pagpupuri sa Panginoon. Amen. So, yun po. Before po tayo mag-proceed sa ibang natin, may mga first-timers po tayo dito sa church.
Ayan, kapag tinawag po yung pangalan, kahit itaas nyo lang po kamay nyo or tumayo para makilala po kayo ng ating family dito sa CCM. Ayan. Welcome po kay Miss Dina Toledo. Ayan, welcome. Odiza Toledo. Ayan, and Liza Toledo. Ayan, welcome po sa bawat isa. Welcome po sa CCM Conception, and I hope ay ma-feel nyo po no, yung pag-welcome ng bawat isa na po sa ngayong araw na to. Ngayon po, so ngayon po tayo ay dadako sa ating pagkakalob sa Panginoon, sa ating tithes and offering. And tuloy po na lagi nating sinasabi ng pagbibigay, ang pagkakaloob sa Panginoon, ang pagbabalik ng ating mga ikapu sa Panginoon ay parte po ng ating pagpupuri. Amen. So, part po yun ng ating worship. Hindi lang ito yung worship na ginagawa po natin, no? Part po yun ng ating worship, and I hope tayong lahat ay mailagay po yun sa ating mga puso. No? Every time we give to the Lord, we give our tithes and offerings to the Lord, ay naibibigay po natin yung the best. Amen. Yung the best, hindi yung tira-tira. Amen. No po, yung the best lagi yung maibigay natin sa Lord sa ating pagbibigay. Amen. I hope tayo ay ready na magbigay, and siguro yung iba nagbigay na kanina dahil nandun po yan sa likod. No po, pagpasok natin, makikita nyo po yon. So, pwede po tayo mag-drop ng ating mga tithes and offering before, during, and after our Sunday worship celebration. Sige po, tayo po muna ay yumukot, manalangin sa umagang ito. Father God, patuloy ka namin pinupuri, dinadakila, at pinapasalamatan sa iyong napakalaking biyaya sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong presensya, sa iyong pag-ibig. Salamat sa mga pagpapala po na patuloy po ninyong binubuhos sa amin, Panginoon. At minsan, naisip namin na hindi naman kami deserving sa mga pagpapalang ito, pero rumaragasa pa rin, Panginoon, yung pagpapala ninyo. Nawa, patuloy nga naming makita, O Diyos, na ito ay mga kaloob po ninyo. At deserve po ninyo at ng kaharian ninyo, Panginoon, na magamit ang mga kaloob na ito na binigay niyo sa amin, Panginoon. Mga pagpapala na ito na binigay niyo sa amin, magamit sa kaharian po ninyo, Panginoon, sa pagpapalawig pa, Panginoon, ng kingdom mo dito sa lupa, O Diyos. We pray, O God, magkaroon kami ng cheerful heart, Panginoon. A heart, Lord, na marunong magbigay, Panginoon, magsuporta sa gawain mo through our finances, Father God. Lord, bless each and every one of us. Lord, our tithes and offering this morning, Panginoon, kayo ang mapapurihan at madakila sa mga ito, Panginoon. Salamat po sa iyo ang papuri, parangal at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayong lahat. Ang pakikinig po ng salita ng Diyos ay bahagi ng pagsamba. Amen? Dahil kung ating
iisiping mabuti, pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, tayo ay nakikinig sa Diyos. Dahil ang pinapahayag po ay ang mga salita ng Diyos. So ito pong first month ng January ay para itong pilot messages. Ito po yung mga mahahalagang mensahe para ipamuhay natin sa buong isang taon. Amen. Yan po yung mga mensahe na dapat nating, lalo na kung kayo po ay bahagi ng leadership ng gawaing ito, bahagi kayo, part kayo ng leadership, isa kayo sa mga leader, ito po ay dapat tutukan ninyong mabuti itong mga unang mga mensaheng ito dahil ito yung mangyayari, ito ang ating pilot messages na para sabihin natin ito ang gagawin sa buong isang taon. At nawa, lahat po kayo, lalo na po yung mga matatagal na dito ay sumabay kayo sa pinapagawa ng Panginoon sa gawain sa lugar na ito. At ngayon, yan nga po yung title natin ngayon, Mandated to be Fruitful. Yan. Galing pa rin sa series yan. Yan may series natin, Created to be Fruitful. Created to be fruitful. Nung last Sunday, per Sunday, ang ating pinag-usapan ay stay connected. Stay connected. Kung tayo ay nakakonect kay Jesus, tayo po ay mayroong katiyakan ng isang buhay na walang hanggan, unang-una. Pangalawa ay hindi tayo matutuyo, hindi tayo malalanta. At ang isa pa, tayo po ay napakalaki ng possibility na tayo ay maging fruitful o magiging mabunga. Lalo na ngayong second Sunday, we are mandated to be fruitful. Talagang binless tayo ng Diyos para maging fruitful. At hindi lang fruitful, personal, spiritual, sa financial, sa family, at lalong-lalo na sa ministry, sa gawain ng Panginoon. Basahin natin ang talata, Genesis chapter 1, verses 26 hanggang sa mga susunod na talata hanggang 29. Ganito po ang mababasa natin, nung likhain ng Diyos ang lahat, at tapos sa ika-6 na araw ay nilikha niya yung tao. Ganito po niya sinabi ang pagkakalikha. Sabi niya, verse 26, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. At sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo. Sabihin nga po natin, ibinibigay. Yan, ibinibigay. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Yan, gusto ko nang agad sabihin, ang ating pagkain ay binibigay ni Lord. Amen. Tayo manalangin sandali. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa napakagandang biyaya at pagpapala na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa buhay at kalakasan. Salamat din, Panginoon, dahil kami ay narito ngayon at may panibagong opportunity. Maraming mga pagkakataon na binibigay ang taong ito, 2024, para kami, Panginoon, ay makasunod sa iyong banal na plano at kalooban, para kami makagawa, Panginoon, ng mga bagay na perfectly, O God, na mandated sa amin. Talagang sinabi mo sa amin. Magawa nawa namin ito, Panginoon, ito mga talata ito na aming binasa, mangyari ito sa aming mga kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang pamilya,
at sa gawain pong ito na iyong pinagkatiwala sa amin. Samahan kami patuloy ng inyong banal na Espiritu para po kami ay hindi maligaw. Sa halip ay makita namin ang daan na gusto mong daanan namin ngayong 2024. Mapapurihan ka hanggang matapos po kami. Lord, sa mga anak mong narito ngayon, pero sila ay may mga dinadalang mga problema, may mga dinadalang mga pagsubok, karamdaman. God, tunay po na kami ay nagtitiwala sa inyo. Kayo po ang pwedeng magbigay. Si Jesus ay sapat na. Kayo po ay sapat na, Panginoon, para kami mapagaling, para kami mapagpala, para kami maging masaya, mapayapa ang buhay at tanggapin ang kagalakang nanggagaling sa inyo. Magpala po kayo ngayong umaga hanggang matapos kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Diyos. At ang topic nga natin ngayon, mandated to be fruitful. Tayo po ay talagang tinakda, inatasan, at nais ng Diyos na maging mabunga. Yan, maging mabunga. Personal, spiritual, at lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Interesado ang Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa physical, gusto niya maging maayos ka. Maging maayos po tayo. Sa material, at syempre lalo na, gusto niya maging maayos din tayo at hindi tayo magkulang. Sa ating spiritual, ganun din. Sa ating social, sa ating pakikitungo sa iba't ibang mga tao, gusto po niya ay maging mabunga po lahat yan. At bilang grupo ng mga mananampalataya, lalo na niyang gusto na tayo po ay maging mabunga. So ngayong umaga, pag-aralan natin yung ating binasang mga talata nung likhain ng Diyos ang tao. I-review natin ulit. Buksan natin ulit yung mga talatang yan mula 26 hanggang 29. Ipakita ko sa inyo yung 4 na blessing na gustong ibigay sa atin ng Diyos. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid, sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao. Ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. And He blessed them. Pagkalalang pa lang po sa tao, kay Adan at kay Eva, pinagpala na po niya sila. Ito ang sabi niya, ito ang declaration niya, nung siya'y mag-bless, nung i-bless niya yung kanyang nilalang. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. Magpapakarami, yan ang blessing niya sa atin, at tayo ang mamamahala sa mundong ito. Ano pa? Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga lahat ng ibang nilalang. Yan, lahat. Sa ibabaw ng lupa. At verse 29, I will provide. Amen? I will provide. Ibibigay ko sa inyo ang inyong pagkain. Yan, sa madaling salita. For your food, sabi niya. I will give you ganito, ganito, ganito for your food. Ano ulit ang sabi? Ibibigay ko sa inyo ang inyong pagkain. Yan po ay blessing sa mga tao. So, nilagay ko, ito mga blessing. Be fruitful and multiply. At saka yun nga, yung kinuha ko na lang na huli, yung God's provision. Yung food natin at lahat ng kailangan natin. Meaning ng food ay lahat ng kailangan natin. Hindi ko na sinama yung dalawa na kayo ang mamamahala sa mundong ito at etc. So, ito lang, dalawang ito ay napaka-kompletong blessing na. Be fruitful and multiply. Tayo po ay nakatakda, binless tayo ng Panginoon, nilalang talaga tayo. Ang disenyo sa atin ay mag-fruitful at mag-multiply, dumami. At ang isa pa ay tayo ay mapunan lahat ng ating mga pangangailangan. Lalo na yung ating mga basic needs ay mapunan lahat yan ng Diyos simula sa iyong
physical na pangangailangan at yung binanggit ko kanina, spiritual, emotional, material, ay i-provide ng Diyos ang lahat ng yan. At siya ang nagsabi na, ibibigay ko sa inyo. Pagbulay-bulayin po natin ang mga katotohanan iyan. Ang sabi niya nga, yan sa unang nilagay ko, be fruitful and multiply. Ang sabi niya sa Tagalog, punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. Yan. Napakagandang declaration ng Panginoon, utos, atas ng Panginoon na punuin natin ang buong mundo ng ating mga anak. Ito pong salitang ito ay naging controversial sa maraming mga tao, lalo na sa mga pilosopo. Sabi niya, pag napuno ng tao ang buong mundo, magkakaroon ng taggutom. Tama? Sinasabi nila yan. Magkakaroon ng taggutom. Naku, nagugutom tayo. Kaya nga, hindi iniwan ng talata yung verse 29. I will provide. Pagkatapos siyang sabihin na, be fruitful and multiply, punuin ang buong daigdig ng inyong mga anak, sinabi niya sa verse 29, ako ang magbibigay sa inyo ng inyong pagkain. Para nga tayo mabuhay ng hindi natatakot, nag-aalala, at hindi nababalisa. Paano natin pupunuin? Naghirap tayo. Imposible. Dahil ang Diyos ang pagmumulan ng ating mga pagkain. And God said, see, I have given you. Yan, binigyan na niya yung mga makakain natin. Kaya, nung sabihin niya na be fruitful and multiply, dinugtong niya, yung pigaganakan. Kahit mapuno ang mundo ng mga tao, hindi kayo magugutom kasi ako magbibigay ng inyong makakain. Patunayan natin sa Bagong Tipan, patunayan natin yung katotohanan yan sa Bagong Tipan, Sa Luke chapter 5, alam niyo yung verse na to, mga talatang ito, nangaral si Jesus, nando si Jesus sa tabing dagat, at daming taong dumating, daming tao, at hindi na siya magkasya, kaya hiniram niya yung bangka ni Simon para sumakay siya sa bangka at iusog ng konti sa tubig, tsaka siya nangaral sa maraming mga tao. Pagkatapos siya mangaral, when he has stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. But Simon answered and said to him, Master, Guro, we have toiled all night and caught nothing. Magdamag kaming ng isda at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, iuhulog ko ang lambat. At sa verse 6, ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang lambat, mga lambat. Halos mapunit ang kanilang mga lambat. Nagpagod sila magdamag. Nalimutan nila na ang Diyos ang nagbibigay ng pangangailangan ng tao. Kaya nung sabihin ni Jesus, ihulog ninyo ang lambat para manghuli. Nakahuli ba sila? Halos mapunit ang kanilang lambat. Patunay na yung Genesis chapter 1 na sinabi ni God, punuin ninyo ng tao ang buong mundo at ibibigay ko sa inyo ang pagkain. At ito nga ang ginawa, sa sariling kayod, sariling pagpapagal, nahirapan, walang nahuli, pero nung sinunod nila si Jesus, Amen. Sabi mo sa katabi mo, sundin natin si Jesus. Nung sinunod nila si Jesus, kasi si Jesus talaga ang nakakaalam ng pagkain. Si Jesus talaga nakakaalam kung saan kukunin yung provision. Siya kasi ang provider. Amen. Hindi ikaw yon, si Jesus yon. Si Jesus ang provider. Kaya kahit punuin nila ang buong mundo ng mga tao, hindi sila magugutom. Kung wala si Jesus, damag silang ng huli, gutom sila. Pero dahil nando si Jesus at nakinig sila kay Jesus,
halos mapunit ang kanilang lambat. Katakataka ba? Katakataka talaga. Kasi nga, hindi alam ng tao ang tamang paraan paano siya talaga lubusang pagpapalain ng Panginoon. Ang Genesis chapter 1, beginning ng paglikha ng Diyos, siya na mismo nagsasabi, I will give you food. Ako ang magbibigay ng pagkain sa inyo. Ang dami pa rin Kristiyanong hindi naniniwala dyan. Kaya hindi sumusunod, hindi nakikinig, hindi nagtitiwala. Pero hindi yung taga rito yan. Amen. Hindi ikaw yung kamo sa tabi mo. Magtiwala tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon. So the blessing, ano yung blessing? Be fruitful and multiply. Okay lang na dumami. Okay lang na mag-multiply. Dumami. Dahil ang Diyos naman, isa pang sample, John chapter 6, memorize natin din ang kwento na yan. Verse 5, sabi niya, tumanaw si Jesus na makita ng dumaring napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Sinabi niya yon upang subukin si Felipe. To test Philip. Anong kasunod na salita? Sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sino nakakaalam ng kanyang gagawin? Si Jesus. Alam niya ang kanyang gagawin, paano niya pakakainin ng napakaraming tao. Amen? Tuloy natin ang pagbabasa. Sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak at tinapay ay hindi sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad na kapatid ni Simon Pedro, meron po rito isang batang lalaki na may 2 tinapay at 2 isda, subalit sasapat kaya ang mga ito? 2, anong 2? Isda at 5 tinapay. Tuloy, sa verse, paupuin ng mga tao, sabi ni Jesus, madamo sa lugar na yon, umupo ang lahat, humigit kumulang 5,000 ang mga lalaki, hindi kasamay babae, hindi kasamay bata, 5,000 lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay, matapos magpasalamat sa Diyos, pinamahagi iyon sa mga tao, gayon din ang ginawa niya sa isda, nakakain ang lahat at nabusog. Sabi nung Philip kanina, kahit tigkakaunti lang, hindi sila makakakain kahit 200 dinar na pera. Nakakain lahat at nabusog, at last verse, mga susunod pang talata, nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. Ganun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing. Basket na malalaki yung kaing, 12 ang naipong sobra. Sino ngayon ang nakakaalam ng pagkain? Ulit? Si Jesus. Pwedeng by miracle, mapupunan ang kailangan mo. Pwedeng ituro niya kung saan mo kukunin, kagaya ng ginawa kay Peter sa pangingisda. Marami siyang resources. Marami siyang paraan para kung saan kukunin ang ipoprovide niya sa tao. Alam niya ang kanyang gagawin, sabi ng Bible. Kaya nung makita niya may 2 isda lang at 5 tinapay, sige, paupuin niyo. Inorganize niya. Paupuin niya mga tao, ganyan-ganyan sa mga damuhan. At nagpasalamat siya sa Diyos. Sino po ang kumakain dito nang hindi nagpapasalamat? Dahil sa gutom, nang makita ang lechon, talagang nangangalahati ng kumain, tsaka sabi, Lord, thank you pala. Lord, thank you pala sa pagkain. Yan ang isa na kulang sa tao. Akala kasi niya galing sa kanya yung pagkain. Akala kasi ng tao galing sa kanyang galing, talino at kakayahan, kaya siya kumakain. Si God, si Jesus, alam niya kung sino pinagmumulan, kaya nagpasalamat muna siya sa Diyos. Palagian yon. So, sa Genesis chapter 1, pagkalikha sa tao, okay lang na magpakarami at mapuno dahil siya naman ang magpo-provide. Amen. Ulit? Walang naniniwala sa akin dito, Lord. Ito pinapagawa ni Lord sa atin. Matagal na. May nakakita kung saan ako nagpark. May nakakita ba? Doon ako sa dulo nagpark. Malapit kila Dr. Kunanan. Sa tapat nila. Palagay niyo ba ay nais ng Diyos na i-multiply niya yung ating lugar? Na to? Palagay niyo. Ayon sa ating pinag-aaralan,
ang atos sa atin, be fruitful and multiply. At gagawin ng Diyos yan, tutulungan tayo. Ang provision. Ang provision, paano? Paano provision? Ano sabi niya? Ako. Sabi niya. Amen. Ako ang magbibigay. Ako ang magbibigay. Sabi ni God. Pwede na ba nating ipag-pray ngayon yon? Sa parking pa lang, hirap na tayo. Sa parking. Mukhang hindi yata masaya na ang mga anak ng Diyos ay hirap na hirap sa parking. Tapos napapagalitan pa tayo pagka napapark tayo sa tabi ng mga bahay. Palagay ko naman ay kung titingnan natin yung Genesis chapter 1. Amen. Ano disenyo pagkakalika sa tao? Be fruitful and multiply, and I will provide. Sabi ni God. Ako ang magbibigay sa inyo. Kaya mula sa araw na ito, dinideclare na natin na si God ang magpo-provide ng much bigger na lugar. Hindi lang bigger, much bigger na lugar para sa atin. Much bigger na lugar para sa atin. Ulitin ko ang simula ng aking pagsasalita dito. Ito mo ay mga pilot messages para ngayong taong ito na dadalhin natin sa loob ng 1 taon. Sabi ko noon, kung pare-pareho lang ang gagawin natin, paulit-ulit, huwag tayong umasa ng ibang resulta. Naalala niyo ba yon? Kung pare-pareho lang ang gagawin natin, ganun at ganun pa rin ang gagawin natin 1 taon, huwag tayong maghanap ng ibang resulta. Ganun din ang magiging resulta. After 1 year, 2024, 2025, ganyan pa rin. Pagka hindi tayo gumawa ng ibang bagay. Pag hindi tayo gumawa ng ibang bagay, huwag tayong umasa ng bagong bagay, ng ibang resulta. Gusto mo ng ibang resulta? Gumawa ka ng ibang bagay. Amen. Tumayo po tayo. Pastor, saan natin? Siya nga! The provision. Siya na magpo-provide. Ulit. Si God. Sinampulan ko kayo, paano kung mapulo yung tao? Yung ang 5,000 2 isda lang at 5 tinapay, busog na, sobra-sobra pa. Dahil siya ang nag-provide. Yung nangisda nga magdamag na ng isda sa kanyang sariling lakas, wala siyang nahuli. Pero nung turuan siya ni God, turuan siya ni Jesus, ang dami niyang nahuli, halos mapunit. Sino nga yung magpo-provide? Kumbinsido na ba kayo na si God ang nagpo-provide? Siya ang nagpapagaling talaga, hindi yung doktor. Siya ang nagbibigay sa iyong finances, hindi yung sarili mong talino at kakayahan. Siya ang nagpapala sa iyong mga business, sa iyong mga pananim, sa iyong trabaho. Siya talaga yan. Huwag mo lang hayaang patunayan ni Lord na kaya niyang alisin yan. Lord, huwag po, kayo po talaga pinagmumulan. Tanggapin mo na lang, Lord, kayo po talaga pinagmumulan. Ayokong patunayan mo na ikaw ang pinagmumulan, bigla niyang putulin. Amen? Sa pagpunta ko sa Parulong, kasi po paborito kong pinapakinggan, credit ito kila Jebo Bansuelo ba yun, yung mga nasa DCAS na habang nagdadrive ako papuntang Parulong at pauwi, ay napapakinggan ko sila. Para baka po mabalitaan nila, kinukwento ko po yung mga ibang naririnig ko sa inyo, baka marinig po ninyo ang mga salitang iyon. Kanina naman ay pauwi ako galing Parulong. Narinig ko naman yung salita ni Ronel Rubrica. Hello po kung sakaling nandyan po kayo at bigla niyong madaanan yung aming online. Nalimutan ko yung eksaktong pagkakasabi niya. Parang ganito, parang tinanong niya yung lalaki, hindi kasi ako masyadong naging mapagbantay doon sa narinig ko. Hindi ko alam kung paano, pero ang pinakakabuuan ay siya
Ikaw? Tapos yung may kotse ka ba? Mayroon. May bahay ka? Meron. Meron kang kung ano pa? May anak ka? Meron. 3. May asawa? Meron. May pera ka? Magkano? Meron. Sabi ng sa kanyang kabuang sinabi, ang lahat ng yan ay akin. Tama naman, ano? Tama ba? Tama ba si Lord? May asawa ka? May anak ka? May pera ka? May pag-aari ka? May bahay ka? May kotse ka? May lote ka? Lahat ng yan akin, sabi ni God. Tama ba si God doon? Tama ba si God? So dito, be fruitful and multiply. At ang provision ay nandyan. So, dapat may gawin tayo na iba. Naranasan na ninyo maraming taon. Simula YDC ka man, UGF ka man, magulang ka man o kabataan ka man. Naranasan natin maraming taon, pare-pareho ginagawa natin. Pare-pareho ginagawa natin. Ano resulta? Wala kang makikitang ibang bagong resulta. Simulan nating sundin ngayon ang Bible. Tuloy ko lang po. Naku, maubusan ako ng oras. Tuloy ko lang po muna. So, binigyan ko yan ng sample. Kahit sa New Testament, ay ang Panginoon pa rin ang nagpo-provide. Ayon sa sinabi niya sa Genesis chapter 1, I have given you, sabi niya sa English, binigay ko sa inyo. Ibig sabihin, nandun na yung provision. Kapag ikaw ay sinilang sa mundong ito, andun na agad ang provision mo hanggang ikaw ay tumanda. At gagawin na lang ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Through miracle, kagaya ng pagpapakain ng 5,000, o kaya ay ituturo ni Jesus kung saan mo kukunin. Amen? Susundin mo si Jesus. Kahit matagal kang magtrabaho, nagpuyat, walang nahuli, sundin mo pa rin si Jesus, makita mo, halos mapupunit ang iyong lambat para sa provision ng Panginoon. Ituloy po muna natin. Ang blessing na ito is not available. Ang blessing pong ito na be fruitful and multiply at saka yung provision na yan, hindi po yan para sa lahat. Kapampangan yan. Hindi po yan para sa lahat. Ulitin ko, ang blessing na yan at ang provision na yan is not available para sa lahat. Kung babalikan natin yung talata, imagine ninyo ulit, kahit hindi na, pwede nyo i-flash ulit, Genesis chapter 1. Sabi ni God, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Lalalangin ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. At yung nilikha niyang tao na yan na ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis, sila ang sinabihan niya na be fruitful and multiply, and I will provide. Sila ang sinabihan niya. Ano na kasi yung larawan at wangis? Siyempre, hindi yan yung mukha. Amen? Kundi yung kabanalan. Amen? Yung larawan ng Diyos na banal. Ganun sila nilikha. At sila ang pinangakuan niya na be fruitful and multiply, and I will provide. Amen. Malinaw po ba? Hindi po para sa lahat. Yung be fruitful and multiply at yung I will provide. Yung God's provision, hindi para sa lahat. Yung mahimalang pagbibigay ng Diyos, hindi po yan para sa lahat. The blessing is not available to all and available for all. Dahil ang sabi ng Genesis chapter 6 verse 13, nung dumami na yung tao, and God said to Noah, Tagalogin natin para mas makarelate lahat. Meron ba itong Tagalog? Kung wala, okay na yon. And God said to Noah, napagpasyahan ko ng lipuli ng lahat ng tao sa daigdig. Iba to. Kaysa sa Genesis chapter 1. Ano sabi ng Genesis chapter 1? Be fruitful and multiply. Fill the earth. Ang sabi niya, punuin ninyo ang daigdig. Ngayon magbabago bigla sa Genesis chapter 6.
napagpasyahan ko ng lipulin ng lahat ng tao sa daigdig. So hindi lahat ng tao, hindi lahat para sa kanila yung be fruitful and multiply. Hindi rin lahat para sa kanila yung provision ni God. Hindi lahat. Kasi merong mga tao, sabi niya, napagpasyahan ko ng lipulin ng lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sakdulan ng kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Ang mandated to be fruitful and to multiply, kaninong tao lang po? Hindi yan, siyempre. Amen? Baligtad yan. Dito ay napagpasyahan ko ng lipulin ng lahat ng tao. Samantalang sa Genesis chapter 1, be fruitful and multiply. Yung tinutukoy na sa Genesis chapter 1, yun ang kanyang mga nilalang sa wangis ng Diyos, sa larawan ng Diyos. Kaya lang pumasok ang kasalanan, nawala yung wangis ng Diyos, nawala yung kabanalan ng Diyos sa tao. Dati ang fellowship ng tao sa Diyos ay napaka-open, alang kahadlang-hadlang kahit konti. Ngayon, pumasok ang kasalanan, nagkasala ang tao, lumala ang kasalanan, dumami ang tao, at nagpasya siya na lilipulin ng lahat ng tao sa daigdig. Kasi ang dahilan, umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan, gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Therefore, ang blessing ni Lord, hindi para sa lahat. Ang blessing of fruitfulness and multiplication, ang blessing ng provision, hindi po para sa lahat. Para lang doon sa kanyang nilalang, ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. Kaya sa Genesis chapter 6 nga, 13, 14 na yan, nilipulin na ng Diyos. At ginawa po ba niya? Para hindi na natin basahin, ginawa niya. At ang natirang tao ay 8. Mag-asawang Noe, 3 anak niya, at saka 3 manugang. Sipin mo, linipo lang lahat ng tao sa daigdig. Pati ang buong daigdig, nagunaw. Ibig sabihin, na delubyo. O tuloy po natin, Psalms, basahin natin sa awit. Awit 37:1 and 2, do not fret because of evildoers, nor be envious of the workers of iniquity. Huwag ka daw mainggit sa mga gumagawa ng masama. Yan. For they shall soon, kailan yung soon? They shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. Sila po ay mapuputol kagaya ng damo at malalanta kagaya ng halaman. Tulad ng halaman, matutuyo sila. O ano pa? Verse 9 and 10. For evildoers shall be cut off. Pangalawang cut off na yan. But those who wait on the Lord, they shall inherit the earth. Ang sabi niya. Ang wicked ay will cut off. Verse 10. Verse 10 na ba yan? For yet a little while, konting panahon lang, a little while, and the wicked shall be no more. O bukang baliktad yan sa Genesis chapter 1. Amen? Sa Genesis chapter 1, and He blessed them, and He said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth. Ang sabi niya, dito, biglang, the wicked shall be no more. Indeed, you will look carefully for his place, but it shall be no more. Ang blessing ni Lord, ang multiplication ni Lord, ang provision ni Lord ay hindi para sa lahat. Kasi hindi nagtatangi ng tao ang Diyos. O bakit ganun ang application, hindi nagtatangi ng tao? Kung hindi siya nagtatangi, dapat i-bless niya lahat. Tama? Kung hindi siya nagtatangi. Hindi siya nagtatangi eh. Kaya yung may karapat dapat na i-bless, i-bless. Yung hindi karapat dapat i-bless, hindi i-bless. Yung karapat dapat putulin, puputulin. Yung karapat dapat alisin, aalisin. Yung karapat dapat na hindi mo na makita, hindi mo na makikita yan. Kasi yun ang karapat dapat. Kasi hindi nga walang favoritism sa Diyos. Hindi, favorite ko to. Kahit hindi siya marunong maghugas ng pinggan, mahal na mahal ko to. Kahit hindi siya naglalaba, kahit sarili niyang damit, okay lang. Kasi mahal ko to. Yung mas bata na lang maglaba. Hindi yun ang
Favoritism ang tawag doon. Ang no favoritism, dapat paluin, yung dapat paluin. Amen? Bigyan ng reward, ang dapat bigyan ng reward. Ganun dapat. Pero para hindi tayo tumagal na masyado, gusto ng Diyos na tayo po'y maging fruitful at mag-multiply. At gusto niya, ituloy pa rin yung provision na yon. Mahimalang mga provision, gusto niyang ituloy pa rin. At alam na ninyo ang solusyon. Siyempre, kaya ko lang sasabihin itong susunod na mga salita ko para sa mga baguhan lang po. Mga bago-bago lang na nakakarinig ng salita ng Diyos. Ano kasi nangyari? Bakit natigil ang provision? Bakit biglang lilipulin? Kasi sakdal na sa kasamaan. Sukdulan na sa kasamaan. So, sa awit, huwag mong kainggitan ng gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila, tulad ng damo, sila'y malalanta, tulad ng halaman, matutuyo sila. Sa verses 9 and 10, kahit hanapin mo sila, hindi mo na sila makikita. Sa sandaling panahon lang, mawawala sila. Yan ang mangyayari. Ayaw ng Diyos sana yan. Amen? Gusto niya yung kanyang unang blessing ang tanggapin natin. Nilikha niya si Adan at si Eva, pinagpala sila, sabi niya, be fruitful and multiply, and I will provide. Kaya nung dumating yung kasalanan, alam na natin ang nangyari, may kumontra sa kasalanan na yan. Amen. May tumubos sa kasalanan na yan. Amen. Merong namatay sa krus para alisin ang kasalanan na yan. Merong namatay sa krus para ibalik yung wangis at larawan ng Diyos sa ating pagkatao. Merong namatay sa krus para tubusin tayo at alisin tayo sa kahihiyan ng kasalanan at ibalik tayo kung paano tayo nilikha ng Diyos na banal at malinis. Amen. Sabi ng Bible, kung ipapahayag mo yung kasalanan, siya tapat at banal na patatawarin kanya at lilinisin kanya sa lahat ng iyong mga kasalanan. Amen. Lilinisin kanya sa lahat ng iyong mga kasalanan. Babalik yung wangis at larawan ng Diyos dahil gusto niya, you will be fruitful. At gusto niya yung provision niya ay tuloy-tuloy sa iyo. Kahit sa mahimalang paraan, ipoprovide ka ni Lord. Kaya dumating si Jesus. So, balikan natin yung last message last Sunday. Stay connected. Stay connected to Jesus. Kasi siya ang tumubos sa kasalanan natin. Siya ang pumawi ng mga hadlang para pagpalain tayo. Siya ang nag-alis ng mga hadlang na yan para tayo ay maging kalarawan ng Diyos. We are justified na pawalang sala na tayo. Pagka sinabing walang sala, define walang sala, walang sala. Pagka pinawalang sala, ang ibig sabihin walang sala. Babalik tayo doon sa larawan na nilikha ng Diyos. Ang daming taong hirap na hirap para maging banal. Ang daming taong hirap na hirap para mapalapit sa Diyos. Ang daming tao, ang daming pinapagawa sa tao para sila mapalapit sa Diyos. Si Jesus lang ay sapat na. Amen. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino mga napapahamak doon? Lilipulin niya, sukdulan na yung kanilang mga kasamaan. Ang sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Babalik ang provision, babalik ang fruitfulness, babalik ang multiplication kapag tayo ay kumilala kay Jesus bilang ating tanging Panginoon at tanging tagapagligtas. At siya ang may kakayahang mag-provide. Physical healing man yan, physical strength man yan, spiritual man yan, material man, lahat sa kanyang mahimalang paraan, kaya niyang maging fruitful tayo ulit. Kaya niya tayong mag-multiply. Kasi yan ang gustong mangyari ng Diyos. Diyan tayo nilikha para maging fruitful and multiply. At mag-multiply tayo. Kaya sa umagang ito, the second Sunday of January 2024, officially, let God provide para sa bigger place
Let God provide para sa bigger building. Much bigger building. Hindi ikaw yan. Sabi mo, hindi ikaw yan, sister, brother. Hindi ikaw yan. God will provide. Amen. God will provide. Pwede siyang may gamit siyang tulad ni Peter, ituturo kung saan kukunin. Pwede rin by miracle, hahati-hatiin niya yung maliit at magmumultiply yan at dadami yan sa iba't ibang paraan. Naniniwala pa rin ako sa Genesis chapter 1, verses 26 to 29. After niyang sabihin, be fruitful and multiply, sinabi rin niya, I will provide. Amen. Huwag kayong matakot. Maaring maging Peter kayo, gamitin kayo ng Diyos, halos mapunit ang inyong lambat. Gusto niyo ba yon? Lord, gawin mo ko tulad ni Peter. Yung pagod na pagod ako, walang nangyayari, pero biglang sinunod ko salita mo, halos mapunit ang lambat ko sa dami ng blessing. Amen. Pwede rin sundin din natin yung pagpapakain ng 5,000. Meron kang konti lang, 2 tinapay lang, 2 isda lang, 5 tinapay, sa'yo na lang yon, solohin mo na lang. Pero nung binigay niya kay Jesus, ang bumalik sa kanya ilang kaing? 12 kaing. At ang dami pang na-bless, libo-libo. Pwedeng ganon ang gawin ng Diyos sa inyo. Mamili kayo. Tulad ni Peter, napagod, walang nangyari, pero nung sumunod siya, halos mapunit ang lambat sa dami ng blessing. O kagaya ng isang bata na may 2 isda at 5 tinapay na pagkainan niya, uuwi pa siyang malayo, magugutom siya pagka pinamigay pa niya, pero binigay niya kay Jesus, pinagkatiwala niya sa Panginoon, at ang balik nun, 12 kaing. At syempre, hindi niya kayang buhatin yon. Kukunin lang niya yung para sa kanya, again, ibibigay na sa mga alagad yun. Alam nga namang buhatin niya. Ang hirap kaya magdala ng napakaraming blessing. Kaya ipapamigay mo pa rin. Amen? Kung nahihirapan na kayo sa dami ng inyong blessing, ipamigay nyo, ibigay nyo sa Diyos yung mga blessing na yan. Amen? Ituloy pa natin. Ituloy pa natin. Last. Ano pa yung last bago tayo mag-pray? Ngayong umagang ito, invite the blessing. Nabanggit ko na kanina, maging katulad ka ni Peter. Gusto mo bang ma-invite ang blessing sa iyo? Maging katulad ka ni Peter. Kahit tingin mo, tama ang ginawa mo. Tama naman talaga yung ginawa niya, tama? Sa gabi talaga nangingisda yung tao. Wala kang nakita dyan na nangingisda ng umaga kasi sa gabi talaga nangingisda. At naituro ko na sa inyo, pag maliwanag ang buwan, mahal ang isda. Tama po? Pag masalay ang bulan, mal-ingasan. Kasi elamani kwang dakal pag masalay ang bulan. Ali-uling masalay ang bulan ating tradisyon. Hindi. Kasi ang isda ay kalat pagka maliwanag ang buwan. Kasi masalay ang aning dagat. Kanyari nga san, kalatla. Pero gusto mo, mag-invite ng blessing, sa gabi na madilim, sisindihan mo yung ilaw. Lumapit la reng asan. Tapos ihahagis mo yung lambat doon sa maliwanag. Pero si Jesus iba. Sa mahimalang paraan. Hagis mo mga lambat. Sumunod lang siya sa salita ni Jesus. Yung bata, nagpaubaya lang. Kasya lang sa kanya. Kasya lang ba sa iyo ang blessing mo? Kasya lang sa kanya. Nung pinagkatiwala niya sa Panginoon, hindi na niya alam paano na dadalhin pa uwi sa dami. Invite the blessing. Ito po, conclusion sa chapter 9 ng Genesis, verse 1. Namatay na lahat ang tao, nilipol ang tao. Sino natira? 8, mag-asawang Noe, 3 anak, saka 3 manugang. So God blessed Noah and his sons and said to them again, Amen. Gusto niyo ba ulitin ulit yan ng Diyos sa inyong panahon? And God said to them, nilagyan ko ng again, kasi sinabi niya sa chapter 1 yan. Amen? Sinabi niya sa chapter 1, kailan niya sinabi? Yung lalangin niya ayon sa kanyang larawan.
ayon sa kanyang wangis, yung mga tao. Sinabi niya sa kanila, be fruitful and multiply. Nilipol niya ngayon yung mga masasama. Nilipol niya ngayon. At natira si Noah. Sabi ni God doon sa, mayroon akong nakitang isang taong matuwid, sabi niya, may takot sa Diyos. At sabi niya, Noah found grace. Natagpuan ni Noe ang grace ni Lord. So, naligtas sila after ng baha, chapter 9 yan. God said to Noah and his sons, and said to them, God bless Noah. Again, yung Genesis chapter 1, pinagpala niya sila at sinabi. Di ba? Sa Genesis 1, pinagpala niya sila, yung lalaki at babae, at sinabi. So, dito man, pinagpala niya sila and said to them, be fruitful and multiply. Mahilig si Lord na i-multiply ang mga mabubuti. Amen. Mahilig si Lord na i-multiply ang mga mabubuti. Amen. Pero huwag ka. Kailan ko ba tinuro? Tatahimik lang ang mga mabubuti, lalaganap ang masama. Wala lang tayong gawin. Wala tayong gagawan. Manganta mo, matutod, mag-Netflix, mag-cellphone, mag-Facebook, marites. Wala tayong gawan. Lalaganap ang kasamaan sa buong mundo. Kaya dapat may gawin tayo. Amen. Kasi ang gustong mag-multiply ni Lord, yung kagaya ni Noe. Mag-multiply ni Lord, yung kagaya ni Adan at ni Eva, nung hindi pa sila nagkakasala. At ikaw ay pinawalang sala, pinatawad ng Panginoon. Gusto niya, ikaw ang mag-multiply. Therefore, naandun tayo sa right track. Nasa tamang daan tayo. Tayo dapat ang mag-multiply. Tayo dapat ang magiging fruitful. At yan po ay gagawin natin ng kakaiba. Kasi hindi pwedeng gawin natin yung dati. Paulit-ulit natin gawin yung dati. Ano mangyayari ulit? Huwag tayong maghanap ng ibang resulta. Kung gusto mo magkaroon ng ibang resulta, baguhin mo yung dati mong kalakarang ginagawa. Amen. Salamat sa Panginoon at yung una kong chat ay nagbunga. Hindi ko sasabihin kung ano yung chat ko na yon. Pero nagbunga yon. Yan ang bagong bagay na gagawin natin. Amen? Yan ang bagong bagay na gagawin natin. Salamat sa Panginoon. Invite the blessing. Sabi ng ating conclusion, invite the blessing. How? Paano natin invite yung blessing? Unang-una, stay connected with Christ. Kailangan nakakonekta ka po kay Jesus. Kasi si Jesus ang nakakaalam paano ang himala nangyayari. Si Jesus ang nakakaalam kung saan galing ang provision, saan banda yung isda. Si Jesus ang nakakaalam. At si God mismo ang nagsabi sa Genesis 1, I will provide. So stay connected kay God tayo. Amen. At kagaya ng bata, kagaya ni Simon, Simon, Pedro, matuto tayong sumunod sa Diyos. Kahit pa sa tingin natin tama tayo. Tama si Peter, ulitin ko. Tama si Peter, pagod na ako, magdamag na ako na pagod, wala na. Malinis na yung mga lampu namin. Tama si Peter, huwag natin mamaliin, tama siya. Pero sumunod pa rin siya. At nakita niya ang mahimang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Tumayo po tayong lahat ngayong araw na ito. Ngayong araw na ito, God, we declare, O God, officially, we will pray for much better, much bigger place, much bigger building, much bigger parking space, O God, for glory. Because we are mandated to be fruitful and multiply. And you will provide, O God. Hallelujah. Yon ang statement na galing sa Diyos. We are mandated to be fruitful and multiply. Lord, gamitin mo yung mga ginagawa namin bago ngayon. Lord, gamitin mo yung mga bagong ginagawa namin ngayon. Meron kami ngayon dito sa malapit sa Save More. Gamitin mo yan, O God. Meron kaming midweek service doon. Meron kaming dawn watch doon. May mga kapatiran na masipag na mag-evangelize ngayon.
hindi na natatakot mag-evangelize. Lord, gamitin mo itong bagong bagay na ito. Hallelujah. Gamitin mo yung pinapangarap namin. Taong nakapaligid dito sa aming bayan, dito sa building na ito na pinagkatiwala sa amin, yung mga katabing, mga bahay doon, Panginoon, malibot naming lahat, O God, at madala sa iyo, maipag-pray at mailapit sa iyo. God, hallelujah, may mga bagong bagay, O God, para magkaroon ng pagbago. God, gusto namin ng bagong resulta, gagawa kami ng bagong bagay. Help our Donwats tuwing Sabado ng umaga, na ito, Panginoon, ay gumawa ka ng himala sa pamamagitan ng lugar na ito. Nagpe-pray, O God, hallelujah, pagka kami nagpe-pray doon sa building na yon, O God, dumaloy ang Espiritu mo sa mga bahay na nakapaligid doon. Pagka kami, O God, nang may midweek service doon, God, meron kang hihikayatin. Ang iyong Holy Spirit ay may hihikayatin sa pamamagitan ng mga basahing pinamimigay namin, sa pamamagitan ng mga tracts na kinakalat namin. Bagong bagay, Panginoon, bagong bagay, magkakaroon ng bagong resulta, O God. At huwag kami matatakot, O God, kahit pa kami maging fruitful, kahit pa kami mag-multiply, you are the one, hallelujah, who will provide, hallelujah. Ikaw ang magpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan, hallelujah. At mababago, God, hindi lang ang personal naming buhay, pati ang pamilya namin, O God, we pray. Pinagpe-pray ko ang lahat ng pamilyang narito, Panginoon, hallelujah, 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 hallelujah. Mangyari sa kanila ang Genesis chapter 1, maging fruitful sila, mag-multiply sila spiritually, physically, materially. Lord, hallelujah. At maligtas silang buong pamilya sa pangalan ni Jesus. Dalangin ko pati mga magulang nila, pati mga anak nila, asawa nila. Lord, we pray, maligtas sila, Panginoon, at ang kanilang buong pamilya. Yan ang plano mo, Panginoon. At inulit-ulit mo yan. After mo pulin ang mundo, si Noe, binigkas mo ulit. Sinabi mo sa kanya nang pagpalain mo siya, be fruitful and multiply and fill the earth. Lord, ang gawain ito, God, we declare fruitfulness in Jesus' name. Hallelujah. Baguhin po ninyo kami. Disiplinahin po ninyo kami. Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon, ng tamang disiplina sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Bigyan mo ng katatagan ng mga leaders, O God. Bigyan mo ng katatagan, O God. Hallelujah. Ang mga leaders, O God. Hayaan mong madisiplina kami, Panginoon. Hayaan mo, O God, na mabago, O God, mga kalakaran na siyang magbibigay ng bagong mga resulta in the future. Oh, salamat sa iyo, Panginoon. Banalin mo ang gawain ito. Linisin mo ang gawain ito. Ayusin nyo ang gawain ito, Panginoon. Ilagay nyo kami sa inyong banal na kalooban. Hallelujah. At lahat po ng mga first time, second time pong nakadalo ngayon, pagpalain po ninyo sila, Panginoon. Palain po ninyo sila. Maaring ilan sa kanila ay may mga karamdaman. Pagalingin po ninyo sila sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Yung ilan na bago-bago pa lang nakakadalo, Lord, patatagin mo ang kanilang espiritual. Hayaan mo, O God, na mag-stay sila kay Jesus, sapagkat ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. We declare life, O God. We speak life, O God, para sa iyo na narito ngayon. Hallelujah. Tanggapin ninyo, itaas nyo inyong kamay. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng Panginoong Jesus, ang kagalingan. Tanggapin ninyo ang material na blessing. Tanggapin ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Mapuno kayo ng banal na Espiritu hanggang sa buhay na walang hanggan. Lahat po ay magsabi ng Amen. Oh, we give you glory, God. We give you glory, Lord. We give you glory, God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! God bless po. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Magiging mga nasa online, God bless po sa inyong lahat. Marami pang gagawin ng Diyos sa buhay natin. God bless you po.